It took me days. Ikakasal na ako. But I'm in love with someone else. I am 32 years old. Isang chef. And soon, supposed to be married. Nasabi kong soon because I already have a fiancé. But until now, I am trapped. Or should I say my heart is still trapped to someone else? In love ako sa childhood friend ko, si CJ. CJ is a childhood friend. Since 7 years old pa lang kami, I know she is special. Hindi naman siya sobrang ganda. Hindi naman siya sobrang matangkad. Napaka-intimidating niya. Hindi kasi siya pala kaibigan. Napaka-stiff niya ever since. Pero matalino. Class valedictorian. Single child. Not to mention, she came from a political dynasty. Clan sa probinsya namin. Parang ang hirap abutin. Kaya ang ginagawa ko, para mapansin niya ako, inaasar ko siya. Ninakawan ko pa nga siya ng halik nung elementary days namin. Ganun ko siya kagusto. Naaalala ko pa. Umiiyak siya noon dahil sobrang gulat siya. Fast forward. Nagkahiwalay kami dahil she studied in a prestigious school nung nag-high school kami. Hanggang sinakita ko siya uli noong 4th year na high school kami. Pero natuklasan ko na meron na pala siyang boyfriend. Every time we cross paths sa corridor ng school, she always smiles. Pero ako deadma lang. Di ko si alam, pero parang di ko alam kung anong gagawin ko every time na malapit siya sa akin. Kabaligtaran nung elementary days namin na ako yung panay na kumukulit sa kanya. Pero pag nakalampas na siya sa akin, hinahabol ko pa rin siya ng tingin. Nasabi ko sa sarili ko na sa mga panahon na lumipas, hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa kanya. Kahit na she's already taken by someone else. Dumaan yung graduation namin ng high school. Pinipilit kong dumistansya sa kanya. Ayaw kong makagulo sa relasyon nila. Fast forward, after 5 years, nabalitaan ko, nagpakasal siya sa long-time boyfriend niya. But they got separated eventually. Ako, I stayed single. Though meron din naman akong nakarelasyon at naka-live-in, pero hindi na uwi sa kasalan. I was in Dubai when I finally saw her in social media. I messaged her, pero hindi siya nagre-reply. Then I got the courage to call her. At ang lakas ng kabog ng dibdib ko when she answered it. Nagkausap kami hanggang sa naging constant ulit yung communication namin. Nag-video call kami at nagkwekwentuhan every late night. Lahat ng nangyari sa past marriage niya nalaman ko. Na ng babae yung asawa niya at nagkaanak sa ibang babae. That's why she got separated. And by the way, nasa Middle East siya that time. And feeling ko this is my chance to finally have her. After 2 years, nagbabakasyon siya to see her son. Oo, meron siyang anak. Umuwi ako nung nabalitaan kong umuwi din siya. Tumindi lalo yung kagustuhan ko na maangkin siya. Gusto ko rin yung anak niya mapalapit sa akin.
I was planning to tell her na gusto ko na siyang ligawan when her visa in Hong Kong arrived. Naisip ko after ng bakasyon niya, siguro tsaka na ako magpapaalam kila tito sa daddy niya na diligawan ko si CJ. So by the way, CJ is legally separated and she's planning to file an annulment. I can also see that her family is in favor of me. In fact, taklose ko ang pinsan niya na nag-uudyok pa sa akin na pormahan ko na daw, baka musulot pa. Pero ngumingiti lang ako. Naisip ko, yun naman talaga yung plano ko. Natapos ang bakasyon ko and I flew back to Dubai. Kaso, after more than a year, CJ told me she is falling for someone else na nakilala niya rin sa Hong Kong. Napapamura talaga ako. As in, talaga. Parang tumigil yung mundo ko. And the worst thing is, the man is already 47 years old. May asawa. Oo, naging sila. And every time na nag-aaway sila, ako yung tinatawagan ni CJ. Pag umiiyak siya, ako palagi yung sandali niya. Isang araw, nag-away sila. I told her, kung ako na lang sana, hindi ka nasasaktan ng ganyan. Natahimik siya. At may sinabi siya sa akin na hindi ko makakalimutan. Nate, sobrang special ka sa akin. Sa amin ang anak ko. Natatakot ako na mawala ka sa amin pag hinayaan kong maging tayo. Natatakot ako na baka hindi tayo mag-work. Ayokong mawalan ng taong pinagkakatiwalaan ko ng sobra. At isa pa, gusto ka ni Anne. Yan ang sabi niya sa akin. By the way, si Anne yung isa naming malapit na kaibigan. Sabi ko na lang, di bale, sa akin din naman ang bagsak mo. Maghihintay pa rin ako hanggang sa ma-realize mo na ako talaga yung para sa'yo. Natawa lang siya sa sinabi ko. Pero I told her na sincere ako sa lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Sabi ko sa kanya, Siege, alam kong ramdam mo kung ano yung nararamdaman ko for you. Andito lang ako. After 2 years, umuwi ako. Nung time din na yun, nasa Pilipinas siya. Nag-out of the country kami. Kasama yung anak niya. At kasama yung pinsan niya. Pakiramdam ko nung panahon na yon, isa kaming buong pamilya. Kaya lang, I saw her crying in her room while checking her social media account. Kaya pala siya umiiyak ay dahil nakita niya yung pictures ng boyfriend niya with his family. So ayun. She cried so hard. At ako naman si Tama. I comforted her. Kahit I'm dying inside. Natapos yung vacation namin. Pag uwi namin, I gave her a ring. Sabi ko, it's a promise ring. It means I will always be here for her. Kahit alam kong may mahal siyang iba. I know I am special to her. Ramdam ko eh. Kaya lang after I flew back to Dubai, a girl from my past came. At sabi niya sa akin, she's ready to settle down. At nakalimutan ko pala, inalok ko siya dati ng kasal when I found out CJ is in a relationship. Hindi ko alam kung bakit pero tumango lang ako. Ang bilis ng pangyayari pero ramdam ko sa sarili ko na ang childhood friend ko pa rin yung mahal ko. Ang huli namin pag-uusap this CJ. Antayin niya daw ako.
She told me to wait for her answer. Kasi after contract niya, aayusin na namin lahat. Kaya lang ito ako, ikakasal na sa iba. Pero hindi niya alam. Hindi ko kayang sabihin sa kanya pero naipit na ako. Parang sasabog yung utak ko dahil every time nag-a-attempt ako na sabihin sa fiancé ko yung totoong nararamdaman ko na meron na akong ibang mahal, palagi niyang binabago yung topic. Feeling ko, she is not giving me a chance para masiguro ko yung sarili ko. I asked her for a space pero ayaw niya ibigay. Yun lang. Pauwi na si CJ. And she is telling me na she is ready to take a risk for us. Na meron na daw siyang courage to finally give us a chance. But until now, hindi niya pa rin alam kung ano yung totoong sitwasyon ko. Sana maintindihan niya ako at sana mabigyan ako ng advice. Mahal na mahal ko si CJ. Pero naaawa ako sa fiancé ko. Ano bang dapat kong gawin? I don't want to lose the woman of my dreams. But I'm already engaged to someone else. Natatakot ako sa kahihiyan na pwedeng idulot ko sa pamilya ng fiancé ko. Pero mas natatakot ako na tuluyan akong layuan ni CJ pag nalaban niya ang totoo. Ikakasal na ako. Until now, I am trapped